Hello, kumusta mga kababayan, mga Pilipino sa buong mundo? Good good noon, good afternoon, or good morning, or good evening, kung ano man ang oras mo ngayon, kung saang sulok ka man sa mundo. As usual, I would like to wish you good health and have good finances, especially sa mga talagang lumayo lang sa pamilya para lang makapaghanap ng trabaho at mapag-aral ang kanilang mga anak, mabigyan ng sapat na pagkain at in short, magandang buhay para sa kanilang pamilya. Saludo po kami sa inyo. Of course, wag natin kalimutan yung ating mga kababayan na nandito rin sa Pilipinas, lalo na yung mga kababayan natin na araw-araw nagsusumikap. Yung mga kababayan natin na hirap sa buhay, pero laban lang ng laban. Alam mo naman talaga ang buhay ganun eh. Laban lang. At yan ang isa sa mga spices of life, yung mga challenges na ating hinaharap araw-araw. Lahat naman tayo may challenges. Tatay, nanay, mga anak, yung mga estudyante, mga nagtatrabaho, may mga kanya-kanyang challenges tayo lahat. Okay. Ang topic ko ngayon ay tungkol dun sa Independence Day. July 4. Yeah. Independence Day ng Pilipinas at saka yung July 4 kahapon. Kahapon kasi parang wala lang July 4. Pero sineselebrate natin yung July 4 as Philippine-American Friendship Day. May history po kasi yan. Pero bago dyan, medyo mag-comment muna ako. Kasi medyo napuwit ako ng konti kagabi sa panonood nung bangayan nila ni Senator Binay at Senator Cayetano tungkol dun sa Senate building. Wow, mahal naman ang building na yun. Ano kaya meron doon? Bakit ganun kamahal? Well, ang ika nga project manager doon ay yung DPWH. Well, ko pagka DPWH ay involved, hindi natin parang automatic mahal eh. Ewan ko kung give them the benefit of the doubt na lang. Ayun. Yun nga lang, sana mag-usap lang sila na mahinahon. Siguro may explanation naman dyan at baka wala naman doon sa mga senador ang may problema. Baka kailangan lang nila talaga ma-explain ng DPWH at saka ng contractor ang mga detalye. Kung meron man sigurong pagkukulang ng Senado, baka hindi lang nila na-monitor din ng maigi yung mga hindi nila nabusisi ng maigi yung mga detalye. Baka approve lang ng approve kasi dati, tapos hindi nila na tingnan na may mga bagay na parang hindi naman dapat ganun kamahal o may mga may pinopropose siguro sa kanila na mga part ng works nung building, pero baka naman hindi naman siguro kailangan ng iba doon kaya siguro nakaka-contribute yon sa pagtaas ng overall cost or budget ng new Senate building. Okay, ang tagal-tagal, ang mahal, tapos ang delay. Ewan ko kung paano yan. Paano maayos yung trabaho talaga ng gobyerno. Maraming factors naman hindi lang naman yung tao sa loob. Well, sila kasi nagko-control ng mga factors. Dapat na-manage nila yung mga factors yan. Kasi in any project, meron talagang mga hurdles yan. Yung ng lupa, pagbili ng lupa, pag-angkat ng materyales, yung delivery ng mga materyales. Maraming mga factors dyan. May iba pang mga bottlenecks na pag-release ng budget, mga ganun. Maraming factors na involved.
Yun nga lang, kailangan ma-manage kasi ng DPWH yan na maayos. Kasi, pag ang project kasi ay hindi nasusunod yung schedule, naapektuhan din yung budget. Tsaka yun nga, kung maraming mga revisions, marami talagang, may mga cost implications yan. Kagaya ng pag-usapan nila kagabi, yung nagde-design kasi niyan, binabayaran din. So, magpa-revise ka, another bayad doon sa nagde-design. Parang pang 200 million yata yung bayad sa design, sa nagde-design. Nagiging 400 million something, parang gano'n. Pero anyway, yun nga, yung mga bagay na yan sana ma-avoid sana kung talaga maganda ang pagka-plano, pagka-manage, at maganda ang communication ng mga involved, mga stakeholders dyan. Dapat nag-uusap ng maayos si DPWH at saka sa mga yung senador na in charge dyan sa pag-oversee ng project na yan. Okay. Anyway, balik tayo doon sa topic ko talaga ngayon. Ang topic ko is yung tungkol doon sa dumaan na araw kahapon, which is July 4, na sinicelebrate natin na Philippine-American Friendship Day. Ang history kasi dyan talaga, yung July 4, yun ang Independence Day na binigay sa atin ng mga Amerikano. Yung June 12, 1898, sabi ka sa English, it's a sham. Is HAM. Sham or fake na Independence Day. Kasi nga, pagkatapos ng 1898, mga buwan o taon lang, tinikover naman tayo ng Amerikano. So, hindi tayo naging independent pa talaga. So, under tayo ng mga Amerikano hanggang 1946. Umalis ang mga Amerikano noong July 4, 1946. Nataon na yung July 4 is also the Independence Day ng United States of America. Sabihin natin, during the time naman ng Amerikano, unlike yung brutal occupation ng mga Spaniards, in fairness, pamahal tayo sa mga Amerikano kasi nga, sabihin natin, mabait ang mga Amerikano sa atin. Pinag-aral tayo. Hindi sila, binigyan tayo ng mga opportunities para umunlad ang ating mga kabuhayan. At in fairness, during the time na under tayo ng mga Amerikano, in the 1920s, 1930s, ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamayaman o pinakamaunlad na bansa sa Asia nung time na under tayo ng mga Amerikano. In fairness. Kaya nga napamahal talaga tayo sa mga Amerikano. Ewan ko, sa sobrang pagmamahal natin, yung Independence Day ng July 4, 1946, supposedly, parang, ewan ko kung sino na gano'n, hindi ko lang na-review ang mga detalye. Pero after noong 1946, somewhere along the way, mayroong mga revisionist, yung gustong baguhin yung kasaysayan. Parang, kaya nga, binalik or ginawang June 12, 1898 yung Independence Day. Kasi parang, gusto nilang burahin yung panahon na under tayo ng mga Amerikano. Parang di natin masyadong pinag-aralan or pinag-uusapan yung mga panahon na under tayo ng mga Amerikano. Kasi nga, although maganda naman yung pamamalakad ng mga Amerikano sa atin, pero bago tayo nasakop ng mga Amerikano, napaka-brutal din ng giyera na nangyari sa atin. Ang daming mga Pilipino na napatay during the Philippine-American War. Marami. Mahabang usapin din yan, yung Philippine-American War at saka yung American occupation sa Pilipinas. Yun nga lang, maalala ko nung aking araling panlipunan or social studies, hindi masyadong pinag-uusapan yan nung elementary at saka high school. Wala doon sa mga textbooks. Ewan ko, siguro, hindi ko alam kung CIA, Amerika, nag-ano nun para medyo hindi masyadong negative yung image ng US. Or yung mga masyadong pro-America na mga tao sa gobyerno. Hindi ko alam. Pero anyway, kung ano man yun, basta masasabi ko lang fake yung ating Independence Day na June 12, 1898. At ang tama talaga is July 4, 1946.
Kasi yun yung araw na umalis ang mga Amerikano at talagang from that day, wala na silang powers sa atin. May influence pa rin sila, of course, hanggang ngayon naman may influence pa rin sila. Pero kung sabihin mo yung powers, yung sila nagdidikta ng pamamalakad ng gobyerno, from that date, July 4, 1946, yun yung time na nawala yung kanilang formal na power sa atin. Kasi prior to that, although may Commonwealth government tayo, may mga nakaupo na mga presidente natin, si Manuel Quezon, may ang ating legislative noon na mga Pilipino din yung mga congressman. Pero we were still under the Americans. Under pa rin tayo sa powers ng US government. And in fact, ang military natin that time was under the United States. May USAF, tinatawag United States Army of the Far East. Yung gano'n. At ang commander nila noon si General Douglas MacArthur. Yun. So yun ang masasabi ko. Yung July 4, 1946 or July 4, yun dapat na talaga ang araw ng ating Independence Day. Sabay yan ng Independence Day ng United States. Pero yun nga, dahil sa mga pangyayari ng kasaysayan, ganun talaga. I don't know, siguro may mga ayaw siguro na baka may mga nationalist, may mga Filipino nationalist na ayaw siguro malink yung July 4 as Independence Day ng Pilipinas doon sa Independence Day ng United States na July 4 kasi baka ewan ko, baka iniisip nila siguro na parang may bahid na remind tayo ng colonial period ng mga Amerikano. Ganun din naman yung 1898 natin na mas lalong yun, hindi maganda. Balik lang natin sa tama siguro. Yung July 4 talaga dapat ang ating Independence Day, hindi June 12. So yun lang po. Hanggang sa sunod, hindi ko muna napag-usapan sa araw na to yung constitutional reforms. Sa sunod na lang po na pag-vlog natin, pag-uusapan ulit natin yung constitutional reform. Hanggang dito na lang po at salamat sa inyong panonood at pakikinig.